Kung magpatuloy ka pa sa ganitong pagwawala, magpapasya na akong maghiwalay tayo. Ate sa asawa, may mga salita, hindi natin dapat sabihin. Yung mga salitang lalabas sa bibig mo, parang tubig na naihagis sa hangin. Kung ako ang nasa iyong kalagayan, matagal na akong umalis. Asawa, iba ito ngayon. Asawa, totoo lahat ng sinasabi ko. Ming-jae, nasa galit pa si ate. Huwag mo na munang sabihin. Sinasamahan mo pa siya sa pagsasalita. Sasabihin ko sa'yo, Daben. Kung makikisawsaw ka pa kay Liming, makikipaghiwalay din ako sa iyo. Ay, asawang mahal. Kahit sino namang normal na tao. Sino ang makakapaniwala sa akin? Na namatay na ako ng 2 beses. Yung nunal na luha, siya ang salarin. Ming-jae. Zhang Yang, ikaw na pumatay. Talagang wala na akong silbi. Hindi lang ako nagka-cancer. Pati mental health ko may problema. Asawa ko. Kung ganun, punta tayo para alagaan si Ming. Natatakot akong mag-isip siya ng masama. CJ, tara, tingnan natin siya. Alangan. Ay naku, nabigla ako. Ming-jae, labas ka at mag-enjoy tayo. Maging masaya ka naman. Kakausapin lang ni Fifi. May mga isda sa batis doon. Dalhin mo siya para manghuli ng isda. CJ, Fifi, tara, manghuli ng isda. Tara. 天经地义，马儿带走，走。里面，你快想办法，才别不能被他们带走。 Ate, tingnan mo. Wala nang masama si Ming-jae. Ang ganda nito. 在家被人上门讨债，现在出来玩你又发疯，大家怎么样？我是在救你们，这山里真有杀人魔，他要把我们一个一个都杀了。闭嘴！ Fifi, bumalik tayo para hanapin si Mama, okay? Ito na ang huli kong pagkakataon na makasama si Feifei. Paalam, asawa. Naging baliw na ako hanggang sa nagkaroon ako ng mga halusinasyon. Ayaw kong maging pasanin kayong dalawa. Sino? Labas. 你相信我，这里很危险，我们现在就走。 Hindi ba? 圣洁里面，我们坐了 Hindi ba ako nagkamali ng 爬了 narinig? 1个小时山路才到这儿，大家脚都磨破了，刚来就要走。 说你这好端端的，怎么了？是不是？ Sino ka ba talaga? Wala tayong alitan. Bakit mo ako papatayin? Wala tayong alitan. Sabihin mo yan kay Yama. Umuwi ka na. 真扫兴！ Huwag. Umuwi ka na. 什么杀人魔？ Ha ha ha. 我还有更难听的没说呢，早跟你说了，不要往这个丧门星来玩，就是不 Hindi ako baliw. Hindi ito isang ilusyon. 我这个人 Namatay ako ng 2 beses. Talagang may mamamatay tao sa bundok na ito. May mansa ng luha sa sulok ng kanyang mata. May mansa ng luha sa sulok ng kanyang mata. 确实现在好端端的站在了我的面前。 Delikado dito. Bumaba na tayo sa bundok ngayon. Aalis na tayo. Liming, bakit ka nagiging ganyan? Si Fifi ay bata pa. Matagal nang sinabi na huwag dalhin ang malas na ito. Ngayon ay ayan na. Walang sinuman ang makakausad. Ano pang usad-usad ang pinag-uusapan? Mawawala na ang buhay ko. Bakit ka nagkakaganyan? Kung patuloy ka sa ganyan, makikipaghiwalay ako sa'yo. Hindi ko maaring maging padalos-dalos tulad ng nakaraang buhay. Kailangan kong maghanap ng paraan para maniwala sa akin ang asawa ko. Asawa, alam ko na kung sino ang pumatay. Kailangan mong makinig sa akin. Sobra na talaga ako sa'yo. Hindi maganda. Sobra na talaga ako sa'yo. May nanghulugan sa bahay. Ngayon, nagwawala ka na naman habang naglalaro. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, makikipaghiwalay na ako sa'yo. 不是老婆，你们为什么？ Zhang Yang, ikaw na mamamatay tao. Kung gagalaw ka pa ulit sa akin, sasaktan kita muna. Anong mamamatay tao ang sinasabi mo? Sino ka? Tawagin niyo ang tao. May isang baliw na nananakit dito. Sinabi pa niyang papatayin. Naitala ko lahat ito. Mag-ulat ako sa pulis. Bitawan mo na. Ming-jae. Ming-jae. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Masisentensyahan ka nito. Huwag siyang patayin.
Dapat tayong patayin niya. Liming, maghiwalay na tayo. Asawa, lahat ng ito na ginawa ko ay para sa inyo. Sobra na. Kung hindi lang si Fifi ang nakaisip na maglaro, hindi ako mamamatay na hindi sasama sa iyo mag-camping. Lahat ng ginawa ko, para kay Fifi, para sa pamilya natin, para kay Fifi. Noong nakaraan, dinala ko si Fifi sa ospital para magpa-check up. Tinanong ako ng doktor, kung masama ba ang relasyon namin sa pamilya. Sa tingin mo ba ay espesyal na masama? Si Fifi ay 8 taong gulang pa lang. Na-diagnose na siyang may depresyon. Depression. 8. Hindi. Asawa. Siguradong nagkamali ang doktor. Sawa na ako sa'yo, Liming. Sa pagkakataong ito, mag-aasikaso tayo ng diborsyo. Hindi. Asawa, pakinggan mo ako. Ano ang ipapaliwanag? Paano ba magpapaliwanag kung paano pumatay? Lahat ng ito ay naitala ko na. Tingnan ninyo, kahit ang boyfriend ko, ay nakuha ninyo ng saksak. Kung nahuli pa kayo ng kaunti, siguradong mapapatay na kayo. Sige na, Yi. Tinatayang nag-aaway ang mag-asawa. Na nadamay tayo. Akala ko malas ko lang. Na nakatagpo ng isang baliw na katulad mo. Sino ang tinutukoy mong baliw? 你对小姑娘眼瞎吗？怎么走路的？那看少我衣服上了吗？我这衣服可是高定，你赔得起吗？大婶，明明是你弟偷。 Sa ganitong oras ng gabi, 当婶呢？ anong ginagawa mo ng 我这衣服 palihim? 纽扣抵你1个月工资呢。还高定，我看高仿吧。 Impossible. Hindi ganito si Bing Mei. Si Daben din ang pinakamagandang kaibigan ko. Hindi nila ako pagtataksilan. Gagawa ng ganitong bagay. Siguro sobra lang ang iniisip 出来 ko. 玩的，跟退一步不行吗？ Hindi tama yun. CJ, salamat pere. Asawa, nandito ka na. Bing Mei, 大家都是出来。 kamakailan lang ay lumalamig na siya sa akin. Ay, ate, palagi na lang siyang umiwas sa akin. Pati na ang umiwas sa akin sa mga malapit na bagay. Hindi ba? 他就是杀人魔，他杀了我们全家，杀了我们所有人。你胡说什么？什么杀人魔？我不认得你，你谁啊，明哥？这就是他的命运。这是我们学校话剧社的道具，你凭什么犯别人的东西？ Hindi nakapagtataka. Sabi ko na nga ba, matagal na kayong may ginagawang masama sa likod ko. Nagtutulungan na kayo. Ngayon, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Ano na ang gagawin ko sa 你 hinaharap? 们就是欺负人！我要报警！哎，小姑娘，实在对不起啊，我老公最近压力有点大，有点糊涂了，我向他替你们道歉，别报警行吗？算了，但是你们不要再跟着我们了。 你可别管着他了，让他赶紧滚下山。 Dito ako huling inatake. 我懒得管他， Hindi na ako pwedeng magtago dito. 我们走。小姑娘，小姑娘， Ngayon, nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Paano na lang ako sa hinaharap? Tunay na nilang ako'y pinagtaksilan. 那多危险嘛！ Sabi mo, hindi talaga si Liming. May tendensyang magpakamatay, di ba? Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, paano na kami ni Fifi? Totoo, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero, napansin ko na, matagal na si Mingje. Talagang may posibilidad na magpakamatay siya. Hindi na natin siya dapat laging pinapagalitan. Sabi mo, ang kumpanya ay niloko at tumakas. Sino ang makakaya niyan? May konti pa akong pera. Baka pwede ko munang ipahiram sa inyo. Sige, daanan muna natin to. Kung hindi dahil sa kanya, na parang walang buhay. 难道一切都是我的幻觉？ Ayaw kong harapin ni Fifi ang isang tatay na walang sigla. Kaya pala, gagawin nila to para sa akin. Mag-ingat ka, Daben. Sino ka? Anong gusto mong gawin? Ikaw yun. Sa araw na ito next year, ay ang araw ng inyong anibersaryo. Ate, tumakbo ka na, huwag mong pakialaman ako. Liming, maraming dugo ang dumaloy sa SB. Daben, ayos ka lang ba? Dadaling kita sa ospital agad.
Mingji, alam ko na kung sino ang pumatay. 要不 Siya ay 咱们去安慰安慰明哥，我真怕他想不开。 Deben. Daben, huwag kang matulog. Gising ka na agad. Daben. 明哥， Daben. 明哥，出来玩嘛！ Hindi mamamatay si Daben. Magagawa kong mailigtas 你 siya. 刚才说 Anong sinasabi mong kalokohan? Wala na siyang hininga. Sabi ni Daben na ang salarin ay mga taong kilala natin. Nakakainis. Nakatakas siya sa atin. Asawa, huwag kang aalis kahit saan. Maghanap ka ng ligtas na lugar para magtago. Anong balak mo? Dalhin mo siya ng buo pabalik. 嫂子，你看，明哥他没事儿了。 Malaking Benz. Hintayin mo ako. Nakaluhod na ng matagal. Liming, hindi ka ba hindi naniniwala sa mga ganito? Bakit nagkukunwari kang tapat? Dapat nang tumunog ang kampana. Anong kampana? 回去找妈妈。好，这是我最后一次陪你。再见了，老婆。我已经去世。 Deben, nandito ka na. Ako. Nandito lang ako palagi. Iyoy, Mingji. Paano mo nalaman na tutunog ito? At saka, sabi mo kanina, nandito na ako. Anong ibig sabihin nito? Asawa. Liming, anong ginagawa mo? Huwag ka na namang magwala. Asawa. May nangyaring problema sa kumpanya. Hindi ko dapat panghinaan ng loob. At hindi ko dapat baliwalain kayo ni Fifi. Alam ko na ang aking pagkakamali. Magtatama ako mula ngayon. Bakit bigla siyang nagbago? Kung hindi mo ako patatawarin. Kapag bumaba tayo sa bundok, gusto mo pang umalis? Hindi kita pipigilan. Liming, ano bang tingin mo sa akin? Dahil pinili kong makipagkasal sa'yo. Hindi ako aalis sa'yo. Sa oras ng iyong pinakamahirap. Daben, ayos ka lang basta't okay ka na. Anong problema ko? Ayos naman ako. Bakit ka ganyan ang weird mo? Biglang Mercedes. Hindi ba't dahil gusto mong bumili ng Mercedes kaya ka nagsimula? Ng pangalan na Big Benz, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong matutupad ang pangarap mo. Talaga ba? Ming, kailangan kong tandaan ang sinabi mo na ito. Pagkatapos, kapag nakasakay na ako sa Mercedes, dadalhin ko kayong lahat para maglibot. Huwag nang magpanggap, kung hindi dahil sa'yo. Kaya ba ng pamilya namin na umutang ng ganito karaming pera? Pwede bang mangyari iyon? At pangarap pa, unahin muna nating bayaran ang utang. Ek, magsalita ka naman ng kaunti. Tama lang si Mingji. Bakit mo nasabi yan? May mali ba sa sinasabi ko? Mabait ang malaking sasakyan namin. Pakisama ka at mag-relax. Parang mamamatay ka na sa daan. Nakakainis talaga. Ay, hindi mo dapat sabihin yan. Pasensya na. Kapatid na babae, huwag mong sisihin si Deben. Lahat ito ay dahil sa akin. Kung hindi, hindi rin sana kayo magagalit. Pasensya na. Sa panahon na ito, nag-alala kayo. Kasalanan ko lahat. Anong nangyayari? Noong una ayaw niyang aminin ang mali niya. Ngayon, siya pa ang nagsusumamong humingi ng tawad. At kahit siya pa ang nananakit sa sarili. 你还帮他说话？我告诉你， Ate sa asawa. 我也跟你离婚。老婆啊，但凡是个正常人，谁能相信？ Ming, si Kay May ay mabilis magsalita. Wala naman siyang masamang intensyon. Huwag mong itago sa loob mo. Walang anuman. Hindi ko siya sinisisi. May gusto akong itanong sa'yo. Sa pagkakataong ito, na nagcamping tayo sa bundok, may itinatago ka bang bagay sa akin? Ah, ano bang maitatago ko sa'yo? Deben, magkasama tayong lumaki bilang magkaibigan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Mingji, talagang walang maitatago sa'yo. 录下来了。 Sa totoo lang, sa pagkakataong ito pumasok sa bundok. Hindi lang ako nandito para pataasin ang mood ng lahat. Nandito talaga ako para hulihin ang tao. 黎明， Yung matandang si Kian na tumakas na may pera noong nakaraan. Nasa bundok siya ngayon. Sigurado ka,
Siyempre, sigurado. At saka, ganito ka ngayon. Dahil sa kanya. 菲菲，前段时间我带菲菲去医院检查， Ay, Ginoong Huang. Ginoong Huang. 医生 Ang 问我 ating 家庭关系是不是 kooperasyon 特别差， ay palaging maayos. Tingin mo, makakaya mo ba itong gawin? 却得了抑郁症。 Ay, Ginoong Zhao. Ako ito, ang ating pagtutulungan. Palagi namang maganda. 就告你李明，咱们做办离婚手续。 Kung magpapatuloy pa ito. Tiyak nang 你知道 masisira. 怎么杀人吗？ Magandang balita, Ginoong Li. Nakahanap na ng maaasahang kasosyo. Suri Technology. Nangako silang mamuhunan sa atin. Totoo ba? Tara na. 被你杀死了。 Ginoong Li. Ito po siya. Ginoong Qian ng Suri Technology. 牵连到我们了。 Ginoong Qian. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Kung hindi lang hiningi ni Ginoong Gao ang tulong ko ng ilang araw. Sa ganitong maliit na kumpanya, hindi ko na siguro papansinin. 就当我倒霉。 Salamat kay Ginoong Qian sa pagkakataong ito. Ang kalagayan ninyo. Sinabi na rin sa akin ni Ginoong Gao. 妻离子散嘛就哎。 Hindi naman hindi pwedeng mamuhunan. Pero, hindi kita gaanong kilala. Walang tiwala. Ganito na lang. Magpadala ka muna ng deposito para masubukan ang iyong sinseridad. 我 Puhunan, 情绪有点激动， Ginoong Qian. Tingnan mo, 你擦在抓痕上， alam mo ang sitwasyon ng kumpanya namin. Ngayon, walang pera. Kaya hindi na tayo mag-uusap. Ginoong Lia. Sabi ni Ginoong Qian, iyon ay para lamang sa palabas. Basta't pumasok ang pondo. Ang investment at margin ay agad na ibabalik. Ito na ang huli nating 听 pagkakataon. 说住3天就能转运。 CJ, 正好，我们也要去山顶露营。 kahit na kailangan kong ibenta ang lahat, 山路地形复杂， bubuin ko ang perang ito. 我看算了，免得埋尸大山。 Ginoong Li, may masamang balita. Yung pera, yung deposito ay naubos na. Naka-deactivate na ang account ng kabilang panig. Nabiktima 做 tayo. 的不对，但我跟你说，你的做饭可好吃了，见面给你们露一手，就当给你们。 Walang makakayang ipagpatuloy ni Liming ang buhay na ito. Walang makakayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Ginoong Li, ikaw ay na-diagnose na may huling yugto ng cancer. Tumakas. Makakatakas ka man sa abala, makakatakas ka ba sa templo? Kung hindi mo mabayaran ang pera, pati na ang interes. Hindi ka makakatakas. Patay na kayo sa buong pamilya nyo. Kung meron kang insurance na ito, kayo ng anak mong babae. Sa buhay na ito, hindi na kayo maghihirap. Mag-ingat ka, mahal kong asawa. Tatay, tulungan mo ako. Ang asawa mo at anak na babae. Pareho silang tatlo. Asawa. Huwag. 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 Bitawan mo siya. Mingji. Huwag. Ang bango. Ako ang umorder nito. Hindi ako namatay. Ang asawa mo at anak na babae. Kailangan ng tatlo. Huwag. 我有事儿找你。 Mingji. Mingji. 你小点声， Daben. 凤玲要吵醒了。 Tayo. Hindi ba tayo magkakamping sa bundok? 3 araw. Hindi ba't nakipagkasundo ka sa akin? Noong mga nakaraang araw. Nakalimutan mo ba? Noong panahon ni Kay-Mei. Kung hindi dahil sa pagtulong sa iyo. Makakautang ba ang pamilya namin ng ganitong kalaking pera? Kaya nga, hindi ba? Pumunta ako dito. Para sa pagbabago ng kapalaran. Anong pagbabago ng kapalaran? Mawawala na ang buhay natin. May mamamatay tao sa bundok na ito. Gusto niyang patayin tayong lahat. Lahat tayo. Asawa. Sobrang baliw na siya, asawa. Huwag mong hayaang makuha siya. Huwag siyang makasakit sa akin. Fifi. Fifi. Sama ka kay Papa pababa ng bundok, okay ba? Utang ng ama, bayad ng anak. Iyan ay makatarungan. Dalhin mo ang tao. Liming. Mag-isip ka ng paraan. Hindi pwedeng dalhin nila si Fifi. Okay ba? Nanay, natatakot ako kay Papa. Liming. Tapos na ako sa'yo talaga. Sa bahay, may nanghuthot sa amin. Ngayon, lumabas ka para maglibang, nagwawala ka pa.
Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nasa pagsagip ako sa inyo. Totoong may mamamatay tao sa bundok na ito. Gusto niyang patayin tayo. Isa-isa. Tumahimik ka. Kung magpapatuloy ka sa pagkabaliw na ito, makikipaghiwalay ako sa iyo. Kung magpapatuloy ka sa pagkabaliw na ito, makikipaghiwalay na ako sa iyo. Sister-in-law, may mga bagay na hindi natin dapat sabihin. Kasi ang mga salitang nasabi na ay parang tubig na nahulog na. Kung ako ang nasa sitwasyong ito, matagal na akong nakipaghiwalay. Asawa, maniwala ka sa akin. Mapanganib dito. Aalis na tayo ngayon. Anong pinaggagawa mo, Liming? 3 oras kaming sumakay ng bus. Nag-akyat ng 1 oras na daan sa bundok. Bago namin narating ito, lahat ay naputol ang mga paa. Kakaabot lang, aalis na. Sinasabi mo na maayos ka naman. Ano nang nangyari? Di ba? Sinasabi ko sa inyo, may mamamatay tao dito. Talagang hindi tayo makakalabas. Pero nandito tayo sa mga bundok at gubat. Wala pang tao. Nakakaawang. Kung ayaw mong pumunta, sabihin mo lang. Anong pinagsasabi mong mamamatay tao? Kami. Kamakailan lang, si Ming ay sobrang pressure. Hindi naman pwedeng ganito ang salita mo. May mas masakit pa akong hindi nasabi. Sinasabi ko na sa'yo noon, huwag kang makipag-ugnayan sa taong ito. Pero ayaw makinig. Dabaw. Alam mo naman ako, hindi ako nagsasalita ng walang kwenta. Hindi ako nagsisinungaling. Totoo ngang may mamamatay tao sa bundok na to. Ming-jae, pero talagang ikaw ngayon ay nakatayo ng maayos. Sa harap ko Hindi ko rin maipaliwanag sa iyo. Asawa. Asawa, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Talagang may mamamatay tao sa bundok na ito. Kakatapos ko lang mamatay. Nahulog ako sa bangin dahil sa mamamatay tao. At ngayon, muling nabuhay ako. Ito, muling buhay. Ice Plum, kawawa ka talaga. Yung isip ng asawa mo. Sira na. Huwag mo na siyang alalahanin. Tara na. Punta tayo sa camping site. Sige na. Kami, siguradong magiging maswerteng pagkakataon ito. Hindi ito ang asawa. Bakit hindi niyo ako pinaniniwalaan? Ming-jae, magsawa ka na sa panonood. Isang maikling kwento ng muling pagsilang. Tingnan mo, ang ganda ng bundok at tubig. Damdamin ng mga ibon at bulaklak. Pumasok ka sa bundok para magpahinga. Ayos na ito, di ba? Ano ang gagawin? Ano ang dapat kong gawin? Ano ang gagawin? Ano ang dapat kong gawin? Malaking sasakyan. Nandito ang mamamatay tao. Hindi kita niloloko. Deben. Mamamatay tao si Deben. Saan? Ming-jae. Hindi ba ito isang sirang kapote? Napatawa mo ako. Anong nangyari? Hindi naman dapat raincoat to. Siya. Siguradong nandito pa rin siya. Dito. Dito ba? Wala. Dito. Dito ba? Mama, nakakatakot si Papa. Tumahimik ka. Liming, tigilan mo na yan. Tara na. Mananatili ba tayo dito para makita siyang mabaliw? Tara na, tara na. Bakit wala dito? Baka ito ay ilusyon ko. Bulag ka ba, batang babae? Paano ka naglalakad? Hindi mo ba nakita ang mga damit ko? Ang damit ko ay high fashion. Kaya mo bang bayaran ito? Tita, syempre ikaw ang hindi tumingin sa daan. Sige na. Sino ang tinatawag mong tita? Kayong dalawang mahihirap. Ang buttons ng damit ko. Mas mahal pa kaysa sa sahod mo sa isang buwan. Mas mataas pa. Tingin ko. Peke lang yan. Kapatid, ganito tayo makipag-usap. Medyo hindi ito maganda, di ba? Anong masama? Huwag na kayong mag-away.
Lahat tayo nandito para magsaya. Hindi ba pwedeng magkasundo? Ikaw na. Ikaw ang pumatay. Lahat tayo ay nagkakasiyahan. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi pwede ba? Ikaw ang pumatay. Kuya Ming. Kuya Ming. Maaari kang makapatay ng tao sa ganyan. Naglalaro lang ako, Mingje. Siya ang mamamatay tao. Pinatay niya ang buong pamilya namin. Pinatay niya kaming lahat. Anong sinasabi mo? Anong mamamatay tao? Hindi kita kilala. Sino ka? Sige na, Mingje. 你说里面不会 Ito 真的 ang 有 kanyang 杀机 maskara. 他要真的出事了，我跟菲菲 Ito ang aming paaralan. Mga props ng drama club. Anong karapatan mong galawin ang gamit ng iba? Props. 可是我已经观察明哥好几天了。 Hindi. May 2 pulang bakas ng dugo sa maskara ng mamamatay tao. Talaga bang mali ang alaala ko? Kayo ang nananakit. Tatawagan ko ang pulis. Bata. Pasensya na talaga. Malaki ang pressure ng asawa ko kamakailan. Medyo nalilito na ako. Ako ang humihingi ng tawad para sa kanya. Huwag na sanang mag-ulat sa pulis. Sige na. Pero, huwag na kayong sumunod sa amin. Tara na. Tara na. Bingmei, huwag mo siyang masyadong pahalagahan. Paalisin mo na siya sa bundok. Ayoko nang makialam sa kanya. Fifi, tara na. Batang babae. Batang babae. Batang babae. Tungkol dito, talagang nakapagpahirap sa inyo. Pero tingnan mo naman itong malalayong kabundukan. Sobrang delikado, di ba? Kung ganun, magpunta na lang tayo sa bundok ng magkasama. Para na rin sa pagtutulungan natin, di ba? 有杀人魔， Yung kaibigan mo, anong nangyari sa kanya, anong nasaktan niya? Parang hindi siya normal tingnan. Kuya, yung kaibigan ko, katatapos lang niyang makaramdam ng matinding pressure. Pero ang tao siya, napakabuti naman. Sama-sama tayong pumunta. Tara na. Kapatid na Xiao Jian. Kapatid na Xiao. Kapatid na Xiao Jian. Anong pangalan mo? Oh, ang pangalan ko ay Zhang Yang. Lahat ba ito ay isang ilusyon ko? Kung ako'y mawala na. Asawa kong Fifi. Maaari na kayong mamuhay ng walang alalahanin. May utang na milyon sa negosyo. 我看看你到底是谁。 Pinilit ang kapatid na magpakamatay. Hindi nagbabayad. Papapatayin ko ang buong pamilya mo. Tatay, natatakot ako. Malalagay rin sa panganib ang mga mahal natin sa buhay. Kahit ang asawa ko. Liming, gusto kong maghiwalay tayo. Mas maganda kung aalis na ako. Dahil kahit papaano, masyadong maliit. Makatutulong sana kung may maiiwan akong insurance para sa kanilang dalawa. Sasabihin ko na lang na malas ako. Dahil nakatagpo ako ng isang baliw na katulad mo. Sino ang sinasabi mong baliw? Ay, Mingje. Kung patuloy ka sa ganyan, ikaw, nagkahiwalay na kayo ng pamilya. Wala akong sapat na ebidensya ngayon. Hindi sila maniniwala sa akin. Kailangan kong kalmahin ang sarili ko. Ako lang ang makakapagprotekta sa kanila. Kapatid, pasensya na talaga. Medyo nag-aalala ang asawa ko. Ito ay pamahid. Ilagay mo ito sa mga gasgas. Mas mabilis itong gagaling. 你要干什么？ Tama nga. Kayo rin ba ay pumunta rito para sa swerte? Narinig ko, sinasabing sagrado ang bundok na ito. Tama. Alainan, nakikita namin sa online. Sabi nila, pag-stay ng 3 araw, babago na ang swerte. Tama nga. Gusto rin naming mag-camping sa tuktok ng bundok. Bakit hindi tayo sumama? Mahirap ang daan sa bundok. Mas maraming tao, mas ligtas pa rin. Pero mas mabuting huwag na lang. Itago sa bundok ng mga patay. Kuya Ming. Kuya, pare. Tingnan mo, sinasabi mo na naman yun. Tungkol dito sa bagay na ito. Totoo nga, hindi namin nagawa ng tama. Pero sinasabi ko lang sa'yo, ang luto ko sobrang sarap. Ngayon gabi ipapakita ko sa inyo. Para na rin humingi ng paumanhin. Sama kayo sa akin. 啥意思？
Tara na. 李明，你干什么？ Kuya, sasabihin ko sa'yo. Maganda talaga ang vibe natin, ha? Alam ko, lahat ay nagkakamali. 更不该冷落你。 Salamat. Maliit na problema. 以后我会改。 Medyo magaling magkunwari. Siguradong mapapahiya kita. 等下山以后，你还想明白？李明，你把我当成什么人了？ Sa unang 2 beses, lagi siyang gumagalaw sa hating gabi. Hindi ko na siya pwedeng hintayin ngayon. Kailangan ko siyang hanapin muna. Kapag may ebidensya ako, 没事就好。 maniniwala sila sa akin. 我好端端能有啥事儿啊？咋这奇怪呢？大白，你不是因为一直想买奔驰才起的这个名字吗？你放心，我一定让你梦想。 Hindi ka pa ba natutulog? May kailangan akong sabihin sa'yo. 你这句话我可要记住了啊！ Maghinay ka ng boses. Huwag mong gisingin ang 我带你们 mag-ama. 所有人都疯。别假惺惺，要不是因为你，我们家大伯能欠那么多钱吗？还梦想成真呢，先把债还了吧。 Ate, bakit ngayon ka lang lumabas? 我说的有错吗？我们家大伯好心请你出来放松，你路上要死不活的样子，真爱你。 Masyadong madaling araw na. Anong ginagawa mo nang nakatago? 你别怪他们，都是因为我。 Ah, 不会这样。对不起，这段时间 saan ang dugo? Kanina may dugo dito. 怎么回事？他以前连认错都不肯，今天居然还主动道歉。 Mingji, ano nang nangyari? 8-in-law. Ganito ang kalagayan ni Ming. Parang hindi yata tama. Sa tingin ko parang may sakit siya. Noong umaga ay maayos pa siya. Sino ang makakaalam ngayon? Bakit biglang nagkagulo na naman? Kayong dalawa. Talagang pinapahiya niyo ako. Anong ginagawa mo, Mingji? May something ba sa mukha ko? Sa asawa ko meron ba? Liming, sabihin mo na ng diretsyo. Huwag kang mag-alala palagi, parang baliw ka. Huwag mag-ingay sa harap ni Fifi. 来山上露营， Hindi sila dapat ma-stress. 什么事吗？ Unawain muna. Ano ba talaga ang nangyari sa kanilang dalawa? Kailan sila naging okay? 有啥事儿吗？ Wala akong problema. Tara na. Pumasok sa bundok. 一起长大的好兄弟，你跟我说实话。明哥， Hipag. Bakit parang may mali kay Minj? Sa kanyang kalagayan, 其实这次进山， alam ko, 我不光 nababahala din ako sa kanyang itsura sa templo. Talagang nag-aalala ako. Hindi sila nagkakaroon ng lihim na relasyon. Nagmamalasakit sila sa akin. Ay, Mingji, 跑路的， kailan ka pa nandyan sa likod ko? Walang anuman, inaayos ko lang ang tent. Mingji, tungkol sa kumpanya, tungkol sa utang, maaari bang huwag muna nating isipin? Tingnan mo, parang ngayon ay hindi ba? Kailangan mong bumangon. Huwag masyadong magpatalo sa isip. Nandito si Kuya Ben. Sabay-sabay nating dadalhin. Sige na. 我们之间的合作 Asawa, 都 hindi ba lagi mong sinasabi na gusto mong kumain ng inihaw na baboy na may taba? Dala ko ito sa'yo ngayon. Maghurno pa ako ng marami para sa'yo. Lagyan mo ng paborito mong kumin. CJ, mukhang sobra ang iniisip ko. Sa nakaraang 2 beses, puro ako ang nag-alala tungkol sa pagpapakamatay. Hinahanap ang salarin. Hindi ko napansin na pala. Palagi akong inaalagaan nila. Ayos lang ba? Pupunta ako para kumuha ng gamot. Oy, parang may nangyaring kakaiba. Si Liming ay nagmamalasakit na. Noong nakaraan, hindi siya kailanman nag-alala kay Bingmei. Bawasan mo ang boses mo. Hindi ba't magandang bagay ito? Sabi ko na nga ba, mas mabuti na ba si Mingji? 天啊，就让他明白。要不是高总求了我几天，你们这种小公司，我看都不会看。是，谢谢贤总给的这次机会。行了，你们的情况高总也跟我说过了，钱不是不能投，但是我跟你不熟。 Ang late na. Bakit sila nagtatago sa 这样 gubat? 吧， May problema ba talaga sila? 捏你的手。钱总，你看你知道 Asawa, tama ka. Talagang may isang mamamatay tao. Kapag nahuli ko siya, ipapaliwanag ko sa inyo. Ay, 那就不用谈了。 saktong-sakto.
Ngayong gabi, ni isa sa inyo ay hindi makakaligtas. 那只是走个过场，只要款到，投资和保证金立刻一起返还。李总，这是咱们最后的机 Ang 会。 aking mga mata. Ayos ka lang ba? 天堂，我就算砸锅卖铁，我也明会把这姐钱凑出来。 Daben. 不好了， Hindi maganda. 保 Dugo. 证金被提空了，对方 Ngayon, 注销了。 titingnan ko kung sino ka talaga. 被骗了 Nabiktima tayo. Bilisan mo. Tawagan mo si Gao Jiahe. Tanungin mo kung ano talaga ang nangyari. 李总， Kakatapos lang. Kakatapos lang may tumawag. Sabi ni Ginoong Gao. Nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali. Deben. Kasalanan ko kasi hindi ko nasuri ng maayos ang kalaban. Marami ka ring utang sa akin. Kung hindi rin magrereklamo ang asawa mo sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin magagalit ang asawa mo sa akin. Ming, anong sinasabi mo? Anong klaseng pagkakaibigan meron tayo? Kung hindi ka tumulong sa akin noong una, nalugi na ako noon pa. Kasalanan ko lahat ito. Hindi dapat nagpakamatay si Gao Jiahe. Dapat ako ang namatay. Ikaw at si Gao Jiahe ay naipit sa isang patibong. Hindi kayo dapat namatay. Sino ang nagsabi sa iyo? Pinahanap ko ito sa isang pribadong detective. Yung apo ni Lao Qian. Nandito lang siya sa bundok na ito. Kailangan kitang tulungan. Makuha ang perang ito. Napakahalagang bagay ito. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko rin alam. Mga chismis lang naman. Hindi pa ako sigurado. Ayokong rin namang umasa sa'yo. Huwag kang masyadong umaasa. Akala ni Daben na ang mamamatay tao ay yung matandang nagkukunwaring mayaman na tumakas ng pera. Pero dahil nakuha na niya ang pera, bakit pa siya babalik para pumatay sa amin? Mingji, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita hanggang sa dulo ng bagay na ito. Hanggang hindi pa ito nalilinaw. Mas mabuti pang huwag munang sabihin kay Daben. Para hindi siya mag-alala. Salamat, kapatid. Maliit na bagay. Maganda ang paligid. Ay, akala ko kami lang ang nagkakamping. Akala ko walang ibang tao. Nauna pa sila sa amin. Talaga nga. Tara. Kailan lang talaga itong dalawang taong ito nakahina-hinala? Ang dalawang taong ito ay mukhang may tinatago. Hindi sila mukhang mga turista. Mingji, mamaya sabay tayong pumunta. Para hulihin si Lao Qian na iyon. Kailangan nating pag-isipan itong mabuti. Hindi ka pwedeng kumilos ng mag-isa. Naiintindihan. Medyo delikado. Sumama ka sa akin sa pag-ikot. Tara. Siya, yon. Mukhang may hinahanap sila. Mataas ang kanilang pagiging alerto. Susubukan kong makipag-ugnayan. Oy, magandang babae. Kayo rin ba ay nagkakamping? Pumunta rin ba kayo dito para magpaasa? Tama. Sabi nila epektibo daw. Kaya sinubukan din namin. Ang swerte naman natin. Sinasabi pa nila na superstitious ako. Tingnan mo, maraming tao ang nagsasabi na totoo ito. Na, paano kung totoo nga? Kahit na hindi totoo. Parang nagbakasyon na rin tayo. Tama, tama, tama. Ganyan talaga ako. Sinasabi ko sa asawa ko. Pero hindi siya naniniwala kahit kaunti. Iniisip lang niyang pumasok sa bundok para humanap ng tao. Ah, tama. Parang naghahanap siya ng isang partner sa pakikipagtulungan. Kahit hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Yung mga hinahanap nila ay mga matandang mayaman. Magandang babae. Sige, wag na munang istorbohin. Okay. Ano ang sinabi niya sa'yo? Wala namang sinabi. Kumustahan lang. Nandito rin siya para magbago ng kapalaran. Mas magaling pa siya kaysa sa'yo na matigas ang ulo. Mag-ingat ka sa kanya. Ayos ka lang ba? Bakit ka nag-aalala sa kanya ng walang dahilan? Napaka-misteryoso. Nakakainis talaga. Maskarang mamamatay tao. Siya ba talaga?
mga bakas ng sarili. Ito ay abo ng insenso na nasunog sa templo. Ang taong nakasuot ng maskara na pumatay ay nakatago sa templo. Ay, alam ko na. Ay, nataranta ako. Malupit. Aalis ako para mag-imbestiga. Nandito ka lang. Panatilihin mong ligtas sila. Lumalabas ka mag-isa. Hindi ka naman talagang nawawala ng pag-asa, di ba? Huwag kang mag-alala, kapatid. Babalik akong ligtas. CJ, Mingji, aalagaan ko sila. Halika. Talagang nagsisikap siyang magbago. Nanalo ka na. Babalik ako mamaya para makipaglaro ulit sa'yo. Asawa. May kailangan akong ayusin ngayon. Kailangan kong alamin ito ng maigi. Dito ka muna, alagaan mo si Feifei. Huwag kang pumasok sa gubat. Anong nangyayari? Hindi ko pa rin pwedeng sabihin sa'yo ngayon. Pero alam mo, lahat ng ito ay para sa ikabubuti ninyo. Walang tao man. Baka nagkamali lang ako sa hula. Bago ito, hindi ba may sandata pang pababa ng demonyo? Ang tunay na armas ay ang pagbaba ng demonyo. Hindi ba si Lolo Qian iyon? Paano siya namatay? Siguro hindi siya ang pumatay. Hindi siya ang salarin. Hindi pwede. Kailangan ko pang bumalik sa bahay ni Jayan Jayan. Sino pa ba ang nandoon sa bundok? Pumunta ka na sa 3. Ngayon, hindi kita palalampasin. Tingnan natin kung sino ang mauna sino. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Hindi na pwedeng makipag-ugnayan pa sa kanya ngayon. Bakit ang kanyang armas ay isang kutsilyo? Kapatid Ming, sa wakas, nakabalik ka na. Asawa, yung mga sinasabi mong walang kwentang bagay. Ano ba talaga ang ibig sabihin yon? Ako. Asawa, bakit ka nasaktan? Ming, hindi ka naman talaga nakakahawak. Walang anuman. Nadapa ako. Nadapa. Paano magiging nadapa lang ang ganitong kalaking suga? Naalala ko, nasugatan din ang braso ng salarin. Sa ganitong paraan, batay sa sugat sa braso, dapat ay matutukoy na siya. Zhang Yang, paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi lang kita alam ang pangalan. Alam ko rin ang layunin mo. Anong ginagawa mo? May sugat nga. Ikaw yung maskara na mamamatay tao. Anong sinasabi mong kalokohan? Ito ang nasugatan ko 1 taon na ang nakakaraan. Siguro nagkamali ako. Ay, kababata. Kailangan nating mag-usap ng maayos. Ito ang baliw na una akong sinaktan. Pasensya na. Nagkamali ako ng tao. Pasensya na talaga. Pasensya na rin sa'yo. Dahil sa ibang tao, binibigyan kita ng palugit ngayon. Unang-una, patawarin ka na. Ming, kaibigan. Anong nakuha mo sa paglabas mo ngayon? Bakit ang saya mo pag-uwi? Nakita ko ang lumakong pera sa bundok. Pupunta ako. Nasa bundok talaga siya. Kaya ba nating maibalik ang pera natin? Hindi na siguro maibabalik. Ano? Gusto niyang tumanggi sa utang. Dala mo ako doon. Titiyakin kong maparusahan siya. Patay na siya. Patay na. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagpisil. Ang bangkay ay nakatago sa templo. Sa ilalim ng altar. Nang makita ko siya, may isang mamamatay tao na may maskara na gustong pumatay sa akin. Buti na lang ay handa na ako. Nasugatan ko ang kanyang braso. Mingji, bakit kailangan mong tingnan? Yung braso ng batang iyon, nagdududa ka na ba sa kanya?
Tama. Sobrang nalilito na ako ngayon. Mas mabuting tumawag na ng pulis. Sandali. Ming, di ba sinabi mo lang kanina? Nasugatan na ang braso ng salarin. Tayo na mga lalaki. Hindi pa rin ba natin siya kayang talunin kahit na may sugat siya? Ito, baka masyadong delikado na. Paano kung may kasabwat siya? Ay naku. Kung may kasama siya, hindi ba't dapat kumilos na sila sa templo? Kung bababa tayo ngayon, baka nakatakas na ang salarin. Tama si Daben. Kung pupunta tayo ngayon para hulihin ang nakamaskarang mamamatay tao, maaaring maibalik pa ang mga nawalang bagay. CJ, makikinig ako sa iyo ngayon. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Ikaw, magpahinga ka muna. Salamat sa pagtatrabaho. Asawa ko, hindi ka pa nakakatulog. Naghihintay ako sa'yo. Bakit kayo ni Daben nagbabantay magdamag? Kasi nasa bundok nga eh. Baka may mga hayop sa gubat o kung ano paman. Ayaw kong masaktan pa kayo ni Fifi. Nang kaunti pa. Asawa ko. Nagsisimula ka nang bumalik sa pagiging tayo noong bagong kasal tayo. Mukhang panahon na. Noong nakaraang panahon, sobrang depressed ka. Hindi ka nagpakita ng concern sa akin at kay Fifi. Talagang nasaktan ako. Huwag kang matakot. Lahat ng mali ay sa akin noon. Hindi na ako magiging ganito muli. Asawa. Matagal na tayong hindi nagkasama. Asawa. Bakit may mga pulang tuldok ka? 9 na pulang tuldok. 6 sa mga ito ay napakadilaw. Kakatapos ko lang mamatay ng 6 na beses, di ba? Kaya ang 3 maliwanag na pulang tuldok na ito ay nangangahulugang ako. May natitira pa akong 3 pagkakataon na muling mabuhay. Baka nakagat ako ng insekto. Hahanapan kita ng gamot. Hindi ako nakagat ng insekto. Dati akong nag-self-harm. Nag-self-harm ka pa. Huwag mong gisingin si Fifi. Hindi na uli ako gagawin yun. Matulog na tayo. CJ. Naghihintay lang ako sa'yo. Ikaw pala yun, bata. Halos mapinsala na kita sana. Kuya, gusto kong umihi. Pumunta ka mag-isa. Hindi. Sinasabi ko sa'yo, napakadelikado dito sa bundok. Agad mong tawagin ang boyfriend mo. May mga masamang tao dito sa bundok. Masamang tao. Nakaabang ako sa kanya ngayon. Ang takot naman. Mas mabuti pang makasama ko ang boyfriend ko. Yii, ano ang natuklasan? Sabi ni Daben, naghihintay siya sa masamang tao. Kukunin niya ito. Akala nila ay balak nilang hulihin ang tao. Hindi bumaba ng bundok. Yii, tayo na. Tayo na. Bawasan mo ang bilis. Ika-6 na beses na natin. Ito ang unang beses na nakalampas ako ng 2nd araw. Ang ganda talaga. Tungkol sa nangyari kagabi, huwag mong sasabihin sa sinuman. Oh. Anong bagay ang hindi pwedeng sabihin? Kuya, bakit ka biglang nandyan? Nakatakot ka. Pasensya na, pero naghintay ako sa inyo ng isang buong gabi. Nalaman niya ang ating lihim, kaya kailangan kong mauna. Hindi ba't sinabi mong pupunta ka sa banyo? Noong nakaraang gabi. Oh, pumunta kami kagabi para manghuli ng insekto. Insekto? Nga, kailangan ni ng isang insekto para sa kanyang proyekto sa kolehiyo. Na lumalabas sa gabi. Naghahanap kami buong gabi. Tama. Kaya kuya, huwag mo na kaming gawing masama sa sitwasyong ito. Nga, ay naku, hindi iyon ang ibig sabihin. Kaya medyo mahirap ang gawaing ito, ano? Medyo. Kaya't kami,
Babalik na sa pahinga. Sige na. Ayos. Anong nangyari? Isang karaniwang magkasintahan lang. Walang problema. Tara na. Halos mahuli tayo. Baka mas mabuti pang itigil na lang natin. Huwag nang maghiganti. Bawasan mo ang ingay. Namatay ang kuya natin dahil sa kanila. Ginugol ng kuya natin ang buhay niya para alagaan tayo. Ngayon ang tamang panahon para suklian siya. Huwag kang magpakamangmang. Paano kung mahuli tayo? Masyadong mahigpit ang mga tao sa labas. Ikaw ang bahala sa kanila. Maghihintay ako sa likod. Shit! Ikaw ba ang nag-udyok sa kanila na pumunta rito? Lahat ng perang ito ay akin. Akin ito. Malaking sasakyan. Magpapatuloy akong hanapin ang mamamatay tao na may maskara ngayon. Ito na sa iyo. Ming Jie. Nasugatan ka na kahapon. Ako na lang ang pupunta ngayon. Nakaengkwentro ko na siya. Iwan mo sa akin. Walang anuman. Aalis na ako. Ayusin mo sila dito. Mag-ingat ka naman. Sa templo at bundok na ito, walang bakas ng pumatay. Baka nasugatan siya at nakatakas. May isang nayon sa ibaba ng bundok. Pwede kang magtanong doon. Nakalimutan ko, walang signal sa bundok. Asawa. Asawa. Fai-Fai. Kapatid. Kapatid Ming. Newsan. Newsan. Vuisan, tiisin mo. Ano ba talaga nang nangyayari? May tao. Naglagay ng lason sa Luisan. 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 Huwag kang malungkot. Sandali lang. Ihahatid kita sa daan. Sino ka ba talaga? Wala tayong alitan. Bakit patuloy mo kaming sinasaktan? Kung may dapat sisihin, sila ang dapat sisihin. Napakaraming lugar na hindi pinuntahan. Kailangan pang pumunta dito. Ngayon, hayaan ko kayong tatlo dito. Pinatay mo ang asawa at mga anak ko. Makikipaglaban ako sa iyo. Alam ko na kung sino ka. Ikaw pala iyon. Alam mo kung sino ako, ano ngayon. Mamatay ka na. Hindi ako nasa templo. Hindi ako nabuhay muli sa templo. Honey, anong sinasabi mo? Anong templo? Hindi ba't nandito na tayo sa kampo? Anong oras na? Asawa. Ayos ka lang basta walang problema. Bakit ka nagsasalita ng ganito? Ng mga walang kwentang bagay. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinakamahabang buhay ko muli ay 24 oras. Sa madaling salita, kung ang mga asawa ay nasa 24 oras na ang nakalipas, pinatay ng lason. Kahit na ako'y muling isisilang, hindi ko sila maililigtas. Anong nangyari sa'yo, mahal? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Alam ko na kung sino ang mamamatay tao na may maskara. Maaari kong protektahan sila. Walang problema. Ipagpatuloy na natin matulog. Tayo. Matutulog lang ba tayo ng ganito? Halos makalimutan ko na. Kailangan din ulit nating gawin ang susunod. Muli. Biglang takbo. Pupunta ako sa tao. Manatili ka sa kampo. Ming Jie. Pupunta ako.
Paano alam ni Mingje kung ano ang sasabihin ko? Tigil na. Bata babae. Ano ang dinagdag mo sa lugaw? Ako. Ako. Sino dito? Kapatid Ming. Kailan ka umuwi? Bakit pa rin nakahawak ka sa kamay ng batang babae? Hindi mo pa rin bitawan. Dinadagdagan niya ng gamot ang lugaw. Gusto niyang kami lahat mapatay. Ano? Wala akong ginawa. Sayan Gije, tulungan mo ako. Ay naku. Gusto pang mag-deny. Luisan, tingnan mo mismo. Ayos lang ikaw. Kung hindi mo ito natuklasan agad, lahat tayo ay magdaranas ng problema, di ba? Sumunod ka sa akin. Yang Ji. Baliw. Bitawan mo ako agad. Ming Ji. Siya rin. Sila ay magkakasama. Daben. Paghiwalayin ang interogasyon. Kailangan talagang mahuli ang salarin. Walang problema. Tara. Sira ulo ka. Tatawagan ko ang pulis. Maghintay ka na lang sa kulungan. CJ, tutulungan kitang tumawag. Tingnan natin kung sino sa atin ang mauunang makulong. Zhang Yang, sabihin mo, mayroon ka bang pangatlong kasama? Sabihin mo na sa akin. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bata, may banta ba sa iyo? Sinasabi ko sa iyo, kung may panganib, sabihin mo kay Benje. Siyempre, ayos na ayos ang gagawin ni Benj para sa iyo. Kaya ba? Mingje, ang higpit naman ng bibig niya. Wala akong makuha. Zhang Yang, ikaw ang mamamatay tao sa templo. May ebidensya ka. Siyempre. Ang braso mo. Akala ko lang nagagamitin ko siya. Bakit talaga may sugat? Noong nakaraan, hindi ba wala siyang sugat sa braso? Ito. Naiintindihan ko na, sobrang nagpanik ako noon. Naligaw ang alaala ko sa kaliwa at kanan kong kamay. Tiyak na siya ang salarin sa pagpatay sa templo. Ikaw ang pumatay kay Lolo Qian. Kung hindi mo ilalantad ang mga kasabwat mo, maghihintay ka na lang na makulong ng walang katapusan. Ako. Batang babae, hindi ko naman sinaktan ka. Bakit ka umiiyak? Mamatay ka na lang. Mingje, ayos ka lang ba? Ayos lang. Bilisan mo at habulin siya. Apo, nandito ang lolo mo at hinahanap ka. Apo, saan na siya napunta? Mingje, yung unggoy tumakbo masyadong mabilis. Hindi ko siya mahabol. Sinasadya mo ba ito kanina? Ikaw, batang babae, mukha ka namang inosente. Marami pa palang isip. Mingje, tumakas si Zhang Yang. Ano ang gagawin natin? 2 na lang ang natitirang. Pagkakataon kong mabuhay muli. At maaari lang akong bumalik sa nakaraang araw. Hindi ko sila maaring hayaan na muling malagay sa panganib. Hindi na pwedeng magpakatanga sa bundok. Bumaba na tayo. Tumawag ng pulis. Nagsalita tayo na mananatili sa bundok ng 3 araw. Ngayon, 1 araw pa lang at aalis na tayo. Nakakainis. Maliit na Ginoo. Tingnan mo ang munting bibig na ito. Nagsasalita na nga ng buong daan. Pagod ka na ba? Gusto kong magbago ang kapalaran ko. Ikaw ang mamamatay. Kanino ang mamamatay? Naiyuyuko ka na naman kay Liming, hindi ba? Maaari pa bang umubra ang sinasabi niya ngayon? Sa tingin ko, si Mingje. Hindi naman tayo sasaktan. Asawa. Hindi mo rin ba ako pinaniniwalaan? Mahal. Pagkatapos ng insidenteng ito, ipapaliwanag mo sa akin ng mabuti, di ba? CJ, naniniwala ako sa'yo. Asawa, salamat sa'yo.
Bakit ayaw mag-start ng sasakyan? Ayos na. Ngayon, pati ang langit ay pinapayagan tayong manatili sa bundok. Mingji, kailangan nating maglakad pababa ng bundok. Madilim na. Sobrang delikado. Ano ang gagawin natin? Kailangan munang bumalik sa kampo. Mag-ingat tayo ngayong gabi. Bukas, pupunta tayo sa nayon sa ibaba para humingi ng tulong. Basta't hindi ka magulo, hindi kita sasaktan. Wala akong ginawang mali. Pakawalan mo na ako. Kung hindi, sasabihin kong pinagsamantalahan mo ako. Bitawan mo ako. Yung batang babae kanina, mukhang natatakot. Sobrang nakipagtulungan siya. Bakit bigla na lang nagkagulo? Baka bumalik si Zhang Yang para hanapin siya. Huwag ka nang magulo. Kung gusto mong magalit, hintayin mo na lang bukas para makahanap ng pulis. Sabihin mo sa kanila na wala kang kasalanan. Pumasok ka. Hindi ko akalain na may nayon pa pala dito sa malaking bundok. Wow! Madalas silang nakikipag-ugnayan sa bundok. Di ba't swerte-swerte nila? Ay, ang swerte naman. Kung swerte lang sila, di ba't matagal na silang yumayaman? Sabi ko na sa'yo noon, huwag kang maniwala dyan sa mga kababalaghan at paniniwala sa nakaraan. Wala namang silbi. Anong pakialam mo sa akin? Ek, tita. Asawa, parang walang mga kabataan sa nayon na ito. Puro matatanda ang nakikita. At saka, ang mga tingin nila sa atin ay kakaiba. Parang puno ng masamang intensyon. Mukhang nakakatakot sila. Baka mas mabuting umalis na tayo. Walang anuman. Ang mga tao sa bundok ay mas maingat. Pupunta ako at kakausapin sila. Okay. Kuya, pasensya na. Mahal, parang hindi kami tinatanggap ng mga tao dito. Walang magagawa. Tara, tingnan natin doon. Sa wakas, may nakita na tayong tao. Tara na. Kamusta, tito? Ano po ang tawag sa inyo? Ano itong lugar na ito? Tawagin niyo na lang akong Tito Ernie. Ito ay Barangay Gao. Bakit kayo nandito? Kami po ay nagka-camping sa bundok. Nasira ang sasakyan. May mekaniko ba dito? Babalik pa siya mamaya ng gabi. Kailangan pa nating maghintay hanggang gabi. Tatay, may iba pa bang mekaniko? Wala na. Kuya Ming, kailangan pa nating manatili dito ng isang araw. Si Zhang Yang at ang maskadong mamamatay tao. Hindi alam kung kailan lalabas. Dito, mas ligtas ito kaysa sa bundok, di ba? Wala tayong magagawa kundi maghintay. Ikadalawa na tiyuhin. Mayroon ba tayong matutuluyan? May isa dyan. Salamat, tiyo. Sige na. Pakiramdam ko hindi tayo nagkakamping. Kundi nagsusurvive tayo. Asawa, nasira ang phone mo. Wala. Bigla ko lang naisip. Pwede tayong tumawag ng tow truck. Kahit na medyo mahal. Pero mas mabuti na iyon kaysa hindi makaalis dito. Tama nga. Napakamatalino ng hipag. Bakit di pa tayo tumawag? Walang signal ang cellphone ko. Kayo? Paano walang signal ang cellphone? Wala rin akong signal. Anong nangyayari sa lugar na ito? Huwag na lang magsalita. Pumasok na kayo at magpahinga. Sandali lang. Nagugutom ba kayo? Medyo nagugutom na ako. Maghahanap na lang kaya ako ng makakain nyo. Pupunta ka mag-isa. Baka naman delikado. Sa araw pa naman. Anong delikado? Uunahan ko na. Maghintay ka. Palagi kong nararamdaman na may mali sa nayon na ito. Asawa, pumasok na kayo at magpahinga. Lalabas lang ako para maglibot. Mag-ingat ka. Sige na. Anong ginagawa ninyo? Gusto ko lang sanang makahanap ng lugar para magpahinga. Kung kailangan nyo ng pera, maibibigay ko sa inyo.
Kailangan namin ng pera. Kailangan din namin ng tao. Anong ibig mong sabihin? Hulihin siya. Bitawan mo. Tara na. Bitawan mo. Ito ay isang lipunang may batas. Kayo, hindi kayo pwedeng basta-basta. Liming, hindi ko akalain na darating ka sa ganitong sitwasyon. Zhang Yang, ihatid ang tao dito. Bitawan mo. Ano ang gusto nyo? Huwag mong hayaang mahawakan ako ng marumi mong kamay. Fifi, huwag kang matakot. Nasaan ang mama? Nawawala ang mama. Ano nang nangyari? Ako, nagpahinga lang ako sandali. Pagtaas ko ng ulo, nawala na si Mrs. At saka pumasok ang mga tao na ito. Pilitan nilang dinala ako at si Xiao Fei dito. Zhang Yang, anong ginawa mo sa asawa ko? Kung may sisihin man, yun ay dahil alam mong masyadong marami. Pero huwag kang mag-alala. Hindi rin ako gagamitin sa masyadong madugo. Babae nga, mananatili dito para maging asawa ninyo. Mga bata nga, syempre ibibigay sa mga walang anak. Gusto ko ng asawa. Bitawan mo ako, tulungan niyo ako. Huwag mong saktan siya. Dumating na ang manto. Mingje, saan ka pumunta? Mingje. Kami. Nasaan siya? Tigil. Sabi nating paghahatsian ang asawa. Binigyan ka ng iba na makakabawi. Sobrang dami nila. Sigurado akong hindi ko sila matatalo. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Zhang Yang, ngayon nasa kamay mo na ako. Tinatanggap ko na. Noong ibinibigay mo ako, hindi ka ba masyadong mayabang? Zhang Yang, may isang bagay akong hindi maintindihan. Wala naman tayong samaan ng loob. Bakit palagi mo akong tinatarget? Kayong dalawa ni Daben, mga gago. Pinilit niyo si San na manakit sa kapatid ko. Ngayon, gusto kong gamitin kayo para mapalibing ang sarili ko. Para maghiganti sa kapatid ko. Hindi ko talaga kilala ang kapatid mo. Ang kapatid ko ay si Gao Jiahe. Siya ang kasosyo sa kumpanya mo. Gao Jiahe. Hindi ba't apelyido mo ay Zhang? Anong pakialam mo sa pangalan ko? Kahapon, nag-iisip pa ako. Kung paano ko kayo mahuli. Hindi ko inasahan na. Kayo ay kusang pumasok sa bitag. Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo. Narito tayo sa nayo ng Gao. Lahat dito ay apelyido Gao. Pinatay mo ang kapatid ko. Hindi ka pagpapasensyahan ng mga Gao. Si Gao Jiahe ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Ngunit may ilang bagay na hindi maipaliwanag. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang pagtatanong sa kanya. Zhang Yang. Anong nangyayari sa labas? Nagmamalabis ang ikalawang tiyuhin doon. Ang iyong nakatatandang kapatid ay mabuting tao. Marami siyang nagawang mabuti para sa nayon. Huwag mo siyang siraan. Palayain mo na siya. At ikaw rin. Lumabas ka at dalhin si Segundo. Huwag mong hayaang pumasok siya at sirain ang usapan natin. Huling-huli na ang oras. Dalhin mo na siya pababa. Kuya Yang, hindi pa siya hiwalay. CJ. Hayaan mo siyang maging asawa mo ngayong gabi. Tumigil ka. Huwag siyang hawakan, huwag siyang hawakan. 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 At itong bata, dalhin din. Fifi, bitawan mo ako. Fifi, putang ina. Huwag kang magrebelde. CJ, papalakarin kita ngayon. Bastos, pumunta ka sa tatlo. Pumunta ka sa LAN. Pumunta ka sa tatlo. Huwag mong hawakan siya. Huwag siyang hawakan. Bitawan mo ako, tulungan mo ako. Fifi. Bastos. Pumunta ka sa San. Pumunta ka sa LAN. Pumunta ka sa San. Kayo mga anak ng. Sinasabi ko sa inyo. Nagtawag na ng pulis ang lolo. Fifi. Gusto niyo bang makuha ako ng isang pala? Mingje. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Wala akong problema. Hurry, hulihin si Zhang Yang. Basta mahuli mo lang siya. May pagkakataon tayong makalabas. Ay naku. Sabi ko na, nahuli ko na yung batang yun kanina.
Medyo mabilis pa rin tumakbo si Guni-Guni. Ming-kun, saan na si Kei-mei at ang hipag? Naku, bumalik ka na, sumunod ka sa akin. Anong balak mo? Lumayo ka. Asawa, bibigyan kita ng magandang pag-aalaga. Huwag kang lumapit. Lumayo ka. Daben, tulungan mo ako. Tumawag ka ng mas malakas. Deben. Deben. Hayop ka, naglakas loob kang agawin ang babae ko. Daben, dumating ka na sa wakas. Walang anuman, walang anuman. Hindi ka na muling masasaktan. Putang ina mo. Patayin ka. Ming, huwag kang pumunta, Benz. Natatakot ako. Huwag kang pumunta. Walang problema, walang problema. Nandito ako ah. Kayo'y naglakas loob namang bully sa akin. Sasabihin ko sa inyo, lahat kayo'y mawawala. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Babae. Gagawin kong hindi mo na maitaas ito sa buong buhay mo. Sino nang may lakas na humawak sa babae ko? Huwag kang magtaas-taas dyan. Ming, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ming, salamat sa pagtangka mong iligtas ako ng todo. Yung mga masasakit na sinabi ko sa'yo dati. Sana huwag mong alalahanin. Tayo naman ay magkakapatid, bakit ka magagalit? Mali yata. Asawa, nasaan ka? Saan pumunta ang asawa? Kailangan kong hanapin siya agad. Mahal, sana huwag kang magkaproblema. Bing Mei, sa mga nakaraang taon, araw-araw kitang iniisip. Sino ka? Ang bilis mong nagising. Natatakot akong masaktan ka. Ayaw kong magbigay ng mabigat na gamot. Sino ka talaga? Bakit mo ako hinuhuli? Ano itong lugar na ito? Saan na ang ibang tao? Nasaan ang asawa ko? Huwag mong banggitin si Liming, yung walang silbi na lalaki. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Mas mabuti pa ang asawa ko kaysa sa mga tulad mong masama ng 100 beses. Bing Mei, gagawin ko ang anumang bagay para sa'yo. Kilalang kilala mo ako. Sino ka ba talaga? Hindi mo man lang marinig ang boses ko. Bakit ikaw? Sabi mo tungkol sa nayon na ito. Kung sasabihin mong malaki, hindi naman ito ganoon kalaki. Kung sasabihin mong maliit, hindi rin ito ganoon kaliit. Marami na tayong pinuntahan. Nasaan na ba ang kapatid na babae? Tara, tingnan natin sa kabila. Papa, may masasamang tao sa harap. Sige. Ang daming tao dito na nakabantay. Baka nasa loob si Bing Mei. Pero paano tayo makakapasok? Susubukan kong ilihis sila. Daben, huwag kang pumunta. Delikado. O kaya, Mingje, ikaw na lang. Anong Mingje, Mingje? Kaya, dapat na bang hanapin ni Ming ang hipag niya? Napakaliit na bagay lang nito. Ibigay mo na lang sa akin, Daben. Tingnan mo ito. Daben. Ay, parang may tao doon. Ikadalawa na tiyuhin. Bakit nahuli ka rin? Ayos na. Ikaw pala, nakatakot ka. You said the way, nahanap mo na ba ang asawa? Ikaw yun. Kanina, naakay ko na sila palayo. Pero maaaring bumalik sila anumang oras. Tara, sa bahay ko. Ligtas ang bahay namin. Tito Segundo. Hindi pa rin namin mahahanap ang asawa ko. Alam mo ba kung saan siya nagtago? Mag-isip muna ako. May isang bahay sa kabila. Nakatago siguro si Zhang Yang doon. Zhang Yang. Talagang kapatid na lalaki siya ni Gao Jiahe. Ano? May kapatid pa si Gao Jiahe. Hindi ba't sinabi niya noong buhay pa siya na wala siyang mga kapatid? Si Zhang Yang ay talagang si Gao Jiaxing. At mayroon siyang kapatid na babae na si Gao Jiaying. Mahirap ang pamilya nila. Ipinagkatiwala ang dalawang bata sa iba. Gao Jiaying. Yung batang pumasok sa nayon kasama ninyo. Siya si Gao Jiaying. Si Liu Yi ay hindi kasintahan ni Zhang Yang. Kapatid niya siya. Bakit siya nag-aarteng may kasintahan sa bundok? Ano pa bang dahilan?
Matagal na silang nakatingin sa atin. Naku, si Gao at siya mismo ay nagpakamatay. Sa halip, sinisisi tayo. Ibig sabihin, si Lao Qian ay tao rin ng Gao. Hindi niya alam ang mga tao. Bakit kami ang sisisihin? Ay naku, huwag ka nang magsalita. Ngayon ang pinakamahalaga ay mahanap si Bingmi. Maaari mo ba akong tulungan na alagaan sila? Huwag mag-alala, ligtas sila sa akin. CJ. Why, Minj? Bakit hindi ka naghintay sa akin? Anong ginagawa mo? Dapat hindi mo ako mahanap, di ba? Isa lang siya. Di pa natin siya kayang hulihin ng mag-isa natin. Haha, batang hamog. Tingnan ko lang, saan ka pa makakatakbo? Paano niyo ako nahanap? Zhang Yang, nasaan ang asawa ko? Naiintindihan ko na. Sana yon, si ikalawang tiyo ang pinakamasungit. Siya ang nagbigay ng lihim. Gusto mo ng asawa? Ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung susubukan niyong lumapit pa, kukunin ko ang buhay ng asawa mo. Sino ang pinapahamak mo rito? Hindi ka naniniwala, ano? Sige, pakinggan ko ang boses. CJ, Per. Naniniwala na ako, hindi pa ba? Sige, pakawalan mo na si asawa, pwede ba? Pwede. Unahin niyo munang itali ang isa't isa. Sobrang yabang mo, ano? Magaling ka bang makipaglaban? At ikaw rin. Pinatay mo ang kapatid ko. Ikaw ang pinakadapat mamatay. Pagkatapos ko kayong ayusin, ibebenta ko ang asawa at mga anak mo. Hayop ka, hindi ba't sinabi mong palalayain mo sila? Anong pakialam ko kung sinabi ko? Basta't nahuli na kayong lahat sa mga kamay ko. Una, papatayin kita. Zhang Yang, Gao Jia at Misan. Bakit ka ganito? Gao Jia. Liming, paano mo alam na wala na akong son? Gao Jia he. Akala ko ba nagpakamatay ka sa pagtalon? Nandyan ako sa libing mo. Bakit nandito ka pa? Huwag kang magpakilala. Zhang Yang, alam mo palang matagal nang wala si Gao Jiahe. Kaya patuloy ka pa rin na may balak na maghiganti sa kanya. Para labanan kami, ha? Mukhang gusto mong guluhin ang ulo ko, ano? Tama ka, matalino ka talaga. Kailan mo nalaman na fake ang tatlong yun? Alam ko na mula pa noon. Dalawang maskara na mamamatay tao. Mukhang gusto mong guluhin ang ulo ko, ano? Ikaw ay peke. Ang layunin mo sa bundok ay para makuha ang hati sa kayaman ni Kuya. Alam mo pa nga nito, matagal lang nakipagtulungan ang Gao family sa amin tatlo. Nagpatakbo tayo ng kumpanya. Ako at si Daben. Hindi ka namin pinabayaan, di ba? Bakit mo ako siniraan kasama ng iba? Tama nga. Si Lao Qian ba ay ipinadala mo rin? Gao Jiahe, napakalaki ng tiwala namin sa'yo. Bakit mo kami niloko para sa pera? Noong una, pera lang ang kailangan ko sa inyo. Sino bang nagsabi sa inyo na hindi kayo marunong makilala? Sinundan ako pabalik sa aking tahanan. Nandito ba si Lao Qian? Lao Qian, lumabas ka. Sira ulo ka. Huwag ka nang sumigaw, Daben. Pati si Lao Qian, pinatay na rin siya. Ano? Kung may dapat sisihin, si Lao Qian ang dapat sisihin. Sobrang ganid. Nagsalita tayong hatiin. Gusto niyang siya lang ang makakuha. Liming, talagang naisip ko na maliit ka lang. Alam mo pa ang tungkol kay Lao Qian. Mas marami kang alam. Mas mabilis ang tatlo. Ngayon ang araw ng inyong paggunita. Bago ako mamatay, gusto ko pang makuha ng kaunti pang impormasyon. Gao Jiahe, ako rin ay tatlo na. Pwede mo bang sabihin sa akin? Bakit nga ba? Bakit kailangan mong makipagsabuatan sa iba para saktan ako? Gusto mo rin akong patayin? Dahil ninakaw mo ang aking babae. Dahil
Ninakaw mo ang aking babae. Kailan ko bang ninakaw ang iyong babae? Si Bingmei ay sa akin talaga. Lalabas na si Bingmei. Kailangan kong ipahayag ito sa kanya ngayon. Kahit na mahirap ang pamilya ko. Pero kaya kong kumita at alagaan siya. Bingmei. Si Liming ay si Gaudage. Ano ito sa inyo? Simula ngayon, may girlfriend na rin ang bunso. Huwag kalimutang uminom ng alak sa kasal namin Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sino ang nagsabing pakakasalan kita? Bakit hindi ka pakasalan? Ngayon, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Kuya Gao, kung may mga problema ka, maaari kitang tulungan. Hindi maganda ang sitwasyon sa bahay namin. At saka, nakuha ko na ang mga kapatid kong lalaki at babae. Kailangan nila ako. Yung Kuya Gao, maaari kang pumunta sa kumpanya namin. Nagsisimula na akong magnegosyo. Kumikita naman. Nga, Kuya Gao. Pwedeng kang pumunta sa kumpanya ni Liming. Maganda ang kinabukasan ng kumpanya niya. Maaari ka rin niyang tulungan kapag panahon na. Nalaman mo na kung gaano kagaling ang asawa mo, di ba? Walang hiya. Talagang hindi ka tao. Hahayaang mong mangarap ka sa asawa ko. Ikaw ba ay tao? Si Bingmei ay dapat sana sa akin. Kung hindi dahil kay Liming na biglang sumingit at nakialam. Kami ni Bingmei ay matagal nang magkasama. Tama. Sinasadya ko talagang gumawa ng plano laban kay Liming. Basta't siya ay malugi at maging pulubi. Malalaman ni Bingmei na siya ang nagkamali. Naiintindihan mo ba? Huwag ka nang makipaglaban sa Pamilya Gao. Pamilya Gao. Si Lin Bingmei ay hindi ganoong tao na mahilig sa material na bagay. Kahit na mangyari ulit ito, hindi ka pa rin niya mamahalin. Mamahalin lang niya ako. Pinatay ko siya. Nakuha na niya. Hindi ako naniniwala. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagkaisa na? Ngayon may pera na ako. Sama ka sa akin. Umalis tayo kay Liming, ayos ba? Huwag kang lumapit. Hindi kita pwedeng samahan. Nabankrupt si Liming. Wala na siyang pera. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang kaligayahan. Bingmei, ako lang ang makakapagpasaya sa iyo. Maniwala ka sa akin. Sige na, okay lang ba? Lumayas ka. Ikaw na baliw. Hindi ako makikisama sa iyo kahit kailan. Pumunta ka kay San. Pumunta ka kailan. Ang Pamilya Gao at pinatay mo ang asawa ko. Gusto kitang saktan, San. Ayaw ko ring gawin iyon. Sino ang nagpilit sa kanya na ayaw makasama ako? Siya ang nag-udyok sa akin. Ang Pamilya Gao at ikaw ay hindi tao. Makakakuha ka ng karma. Karma nga. Walang mali sa kapatid ko. Kayo ang may mali. Kung susundin niyo lang ang mga utos, walang sinuman ang makakagawa nito. Gusto kong ulitin ito ng 3 beses. Gusto kong muling mabuhay sa loob ng 24 na oras. Kailangan kong iligtas ang asawa ko. Pumatay ka na sa akin, Gao. Hindi. Gusto kong makita mong kasama ang mga tao sa paligid mo. Isa-isa silang mawawala. Gusto kong magdusa ka habang buhay. Walang sapat na oras. Kailangan ko na ng 3. Gao Jiahe. Hindi nakakapagtaka na hindi ka mahal ni Lin Bingmei. Hindi ka niya mamahalin. Tulad mo na puro salita lang. Kahit bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sa susunod pa, muling hindi ka na niya mamahalin. Hindi ka na niya mamahalin.
Ako lang ang mahal niya. Pumunta si Liming sa LAN. Ming, pair. Asawa, Liming. Mimi, Ako ay muling nabuhay. May oras pa tayo. Ayos ka lang ba? Tawag ako sa'yo kanina, walang sagot. Nakatakot ka naman. Walang anuman. Walang anuman. Nandito tayo ngayon. Sa baryo. Kakapasok lang namin sa nayon. Ngunit parang hindi kami masyadong tinatanggap ng mga tao dito. May isa na lang akong pagkakataon na muling mabuhay. Hindi na pwedeng magkamali. Walang anuman, sumama ka sa akin. Ay. Sino kayo? Tio. Nasa bundok kami, nasira ang sasakyan namin habang nagka-camping. Paano mo nalaman na ang tawag sa akin ay ikalawang tiyo? Wala nang oras para sa mga bati. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa man makagawa ng hakbang ang pamilya Gao. Alam ko rin na gustong hulihin tayo ni Gao Jiaxing. Pakiusap, tulungan mo kami. Saan ba sa nayon ang pwedeng tumawag? Nandoon sa kabila ng nayon ang telepono. Oy, Ming. Bakit ka pamilyar na pamilyar dito sa baryo na ito? Ay, sino ba ngayon ang tumatawag gamit ang landline? Lahat naman tayo may cellphone na, di ba? Tama nga naman. Haha, ay naku. Walang signal dito. Talagang walang signal dito. Kuya Ming, ang galing mo talaga. Asawa, maghintay kayo dito sandali. Pupunta lang ako para tumawag. CJ. Hello, kumusta? Gusto kong mag-ulat sa pulis. Gusto mong mag-ulat sa pulis. Hindi ganun kadali. Liming, alam ko na marami kang balak. Buti na lang, handa na ako. Halika, itali mo sila. Ming J. Parang napalibutan tayo dito. Hindi tayo pwedeng mahuli dito. Nasaan si Liu Yi? Kanina, tahimik siya. Sumusunod sa atin. Baka sumakay habang hindi tayo nakapansin. Parang ganun nga. Malaking sasakyan. Sino sila? Bakit nila tayo hinuhuli? Hindi ko rin alam eh. Sige na. Sinasabi ko sa'yo, dala ko ang Shaolin Temple ah. Shaolin Stick Technique. Liming, magaling ka bang makipaglaban? Sige, unahin ko na ang anak mo. Kung may kaya ka, lumapit ka sa akin. Huwag mong galawin ang anak ko. Kung galawin mo ang anak ko, hindi tayo titigil. Fifi, huwag matakot, nandito si nanay. Bing Mi. Gaujia, hindi ka ba nakipag-ayos na sa iyo? Hindi ka pa rin nakukuha. Paano mo mapapalampas si San? Dalhin mo. Inay. Asawa. Malaking kotse. Huwag na kayong manakit, malaking kotse. Nagkamali ako, tulungan niyo ako, malaking kotse. Makikipaglaban ako sa inyo. Si Liming ang naghanap ng kamatayan sa sarili niya. Nasaktan pa sila. Huwag mo nang saktan si Daben. Nagkamali ako, tulungan mo ako, Daben. Hindi pwedeng mahuli dito. Itigil mo. Pulis, paano sila makararating dito? Zhang Yang, maghintay ka na lang sa kulungan. Huwag kang lumapit. Bing Mi. Ako ito. Hindi kita sasaktan. Pinalaya ako ng pamilya Gao. Pinabangkrap ko si Liming. Hindi mo pa ba nakikita ang aking taos pusong intensyon? Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang asawa ko. Tao ba ang pamilya Gao at ikaw? Kung hindi siya tumulong sa'yo noon, nasa hirap ka pa rin ngayon. Wala siyang tinulungan sa akin. Kinuha niya ikaw mula sa akin. Hindi ko kailanman nagustuhan ka. Ano ang wala ako na mayroon siya? Sabi mo. Bitawan mo ako. Kuya. Tama na, kuya, tama na. Lumabas ka. Kuya, nandito na ang pulis. Sumuko ka na. Nagkamali ka lang at napatay si Ginoong Qian.
Basta't kusang sumuko. Hindi siya paparusahan ng mabigat, kuya. Hindi siya pwedeng makulong. Kung makukulong ako, tapos na ang buhay ko. Hindi ko makuha ang puso mo. Kailangan ko ang sarili mo. Huwag nang magkamali ulit. Pakinggan mo ako kahit isang beses. Pakawalan mo siya, okay ba? Lumayo ka. Gao Jiahe. Wala akong respeto sa'yo sa buong buhay ko. Hindi ko makuha ang puso mo. Pero gusto ko ang katawan mo. Pupunta tayo sa presinto. Ako ang papalit sa'yo sa kulungan. Pakawalan mo siya, okay, pakawalan mo siya. Pinalaya mo ang kapatid niyang lalaki. Umalis ka. Egg, okay ka lang ba? Asawa. Asawa, nandito ako. Kung hindi ko makuha, huwag mo ring asahan na makukuha mo. Huwag kang tumakbo, Gao pamilya. Nasaktan ka. Ihahatid kita sa klinika, Tara. Mingji. Wala nang oras. Bilisan mo, iligtas mo ang kapatid na babae. Pigilan mo ang kapatid ko na magpatuloy sa paggawa ng krimen. Hindi naman siya masamang tao. Nawalan lang siya ng bait sa isang sandali. Pero ang sugat mo na ito. Ito ang aking kaparusahan. Dapat sana mas maaga kitang naudyukan na mag-surrender. Pababa mo ako. Hingian ka ni Gao Jia at ako pababa. Gao Jia at Gao Jia at. Lin Bingmei. Huwag kang magmataas at walang hiya. Kung hindi kita gusto, matagal na kitang naibenta sa matandang binata sa nayon. Ang gusto mo ay nakakadiri para sa akin. Nakakadiri ako. Kailangan mo lang makita ang aking lakas. Alam mo na, mas mabuti pa kaysa kay Liming. Huwag mong lapitan si Gao. Asawa, okay ka lang ba? Asawa, sa wakas, nandito ka na. Hindi talaga namatay si Gao. Lahat ng ito ay siya ang may gawa. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papayagang magtagumpay. Mabait, huwag umiyak. Namamaga na ang mga mata. Dapat akong makaramdam ng sakit. Liming. Pumunta ka, Lan. Ingatan mo, mahal. Mahal. Asawa. Asawa, okay ka lang ba? Asawa. Okay ka lang ba? Wala kang masamang mangyayari. Hindi ko papayagang mangyari iyon sa iyo. Asawa, huwag kang aalis sa akin. Wala akong balak na patayin ka. Huwag mong hawakan si Gao Jia at siya. Liming, ikaw, huwag kang lumapit. Rappelling ito. Magkakasama tayo sa huli. Gagawin ko ang lahat para sa iyo at kay Gao Jia. Bakit pa nasira ang maayos na sasakyan na ito? Sige na. Ngayon pati ang langit ay pinapayagan tayong manatili sa bundok. Zhang Keimei, bakit ka nagsasalita? Ngayon ay naharap tayo sa problema. At ikaw ay nagsasaya pa dyan. Tapos na ako sa'yo talaga. Ano nang sinabi mo? Sobra na ako. Sige na, huwag na kayong mag-away. Asawa, sira na ba talaga ang sasakyan? Bakit bumalik ako dito sa pagkakataong ito? Mingji, bakit ka palaging nakatingin sa tao? Tingnan mo ang batang babae. Wala na akong pagkakataon na muling mabuhay. Kahit kaunting pagkakamali, mawawala ko sila magpakailanman. Kailangan kong mag-isip ng isang perpektong plano. Nagtataka lang ako. Bakit may dalang batang babae pababa ng bundok? Baka naman gusto siya ni Mingji. Keimei, huwag kang magsalita ng ganyan. Narinig ko na lahat. Hindi ganun si Liming. Anong klaseng usapan yan?
Sobrang daldal niya. Huwag mo masyadong isipin yan. Daben, dalhin mo si Bingmei at ang iba. Maghanap ng ligtas na lugar para magtago. Sasama ako sa kanila. Ano ang gagawin mo mag-isa? Dadalhin ko si Liu Yi sa Gaojiakun para mag-ulat sa pulis. Maghanap ng ebidensya ng krimen ang Gaojiakun at Sangyang. Gaojiakun at, hindi ba siya patay na? Wala siyang tatlo. Nandyan lang siya sa bundok. Siya ang nanloko sa atin at nagtakda ng bitag. Paano mo nalaman? Paano siya nakilala si Gao Jiahe? Siya ang kapatid na babae ni Gao Jiahe. Nasabi ko na sa inyo ang lahat ng nangyari. Tandaan mo, kailangan mong humanap ng ligtas na lugar para magtago. Mas mabuti kung malayo ka. Basta't ligtas kayo. Wala na akong dapat ipag-alala. Kawawa naman. Hindi ko akalain na ang pamilya Gao at ang batang ito ay napakasama at malupit. Nang loko ng pera si San, pati tayo ay pinatay na. Ganito, Mingje, mayroon ka pa sa akin. Ngayon, hanapin na natin siya para magpaliwanag. Sumama ka sa amin. Yung 2 babae at 1 bata. Ano ang gagawin nila? Baka, wag na lang magsalita. Madilim na. Sige na. Tara na. Liu Yi, dalhin mo ako sa Gaoja Village. Alam ko, hindi ka katulad nila. Ayaw mo na ring makita sila. Magpapatuloy ka lang sa pagkakamali. Di ba? Ako. Sa totoo lang, hindi mo talaga ako tinutulungan. Tinutulungan mo sila. Si Gao Jiahe ay baliw na. Kung hindi natin siya pipigilan ngayon, panganib ka rin. Hindi masama ang kuya ko. Nawawala lang siya sa sarili sandali. Dadalhin kita sa baryo. Pipilitin kong magtapat siya. Sino iyon dyan? Mahal, bakit ikaw ito? Hindi ka ba kasama sina Daben at ang iba? Sabay ba kayong umalis? Ayoko umalis. Gusto kitang samahan. Hindi pwede. Delikado to. Alam ko na delikado ito. Gusto ko talagang makasama ka. Mag-asawa tayo. Noong ikinasal tayo, hindi ba't sinabi na natin yan? Sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Paano ko naman papayagan na mag-isa kang humarap sa panganib? Hindi pwede. Sa ibang bagay, maari kitang pagbigyan. Hindi pwede to. Kaya susundan ko na lang ng lihim sa likod. Kahit na ayaw kong umalis, lihim na susundan ko sa likod. Mas lalong mapapahamak ang Gao family at makakakuha pa sila ng pagkakataon. Pero pumayag ka sa akin. Kahit kailan, huwag mong hayaang mawala ka sa paningin ko. Tara na. Malapit nang dumating ang pulis. Dapat alam mo na kung saan itinatago ng Gao ang pera niya. Naniloko niya ako, saan ba? Ako. Wala na akong ibang sasabihin. Ito ang tulong mo sa kanila. Bukas na ang huling pagkakataon. Sumunod ka sa akin. Nilagay ng kapatid kong lalaki ang pera dito. Malapit na sanang maging dahilan ng aking kapahamakan. Asawa, may mga yapak sa labas. Lumabas ka na may dalang bag. Masyadong kapansin-pansin. Ang delikado talaga nito. Maghahanap muna ako ng lugar. Itatago ko ito dito. Tara na. Mabilis na tayo. Umalis na tayo muna. Malapit nang dumating ang pulis. Nakita nila. Nandito sila, Yang Jie. Putang ina. Pinaghintay mo ako sa dulo ng baryo ng kalahating araw. Hulihin sila. Asawa, ano ang gagawin natin? CJ. Liming, kahit gaano ka pa kahusay, huwag mong asahang makakalabas ka dito ngayong gabi. Kumilos ka. Huwag kang gumalaw. Kung susubukan mong lumapit muli, papatayin ko ang kapatid mong babae. Ikalawang kapatid, tulungan mo ako. Liming, nang aapi ka ng isang babae, ano ka bang lalaki? Bitawan mo ang kapatid ko. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Umatras ka. Ayos lang. Hindi ako gagalaw. Lumayo ka.
Anong ginagawa mo? Agad mo siyang hulihin. Kaya pala, buhay ka talaga. Kinuha niya ang kapatid na babae bilang hostage. At ano naman kung ganun? Siya. Sasaktan niya ang kapatid na babae. Siya. Ito. Sa aking pagkakaalam kay Liming, hindi niya siya sasaktan. Huwag kang lumapit. Gumawa ka ng hakbang. Kuya, huwag ka nang magkamali pa. Liming, sugod na. Huwag kang lumapit. Kung hindi ka gagalaw, ako na ang gagalaw muna. Yii, Gao Jiahe. Binitiwan mo ang asawa ko. Bilisan mo. Hulihin siya at dalhin. Bitawan mo siya. Liming, kahit gaano ka pa makabola, mamatay ka pa rin sa kamay ko. Sandali lang. Zhang Yang, kung pumatay ka sa akin, hindi mo na malalaman kung nasaan ang pera na iyon magpakailan pa man. Ano? Yung pera na pinagsamahan nyo para lokohin ako. Itinago ko ito sa isang lugar na alam ko lang. Putang ina, ang gago mo. Nasaan talaga ang pera? Sa isang lugar na hindi mo kailanman mahulaan. Hawakan mo ang kanyang kamay. Hindi kita papatayin. Babasagin ko ang mga daliri mo isa-isa. Tingnan natin kung gaano ka katagal makakatiis. Gao Jiahe. Huwag kang lumapit. Ang pinakamasakit na pagsisisi sa buhay ko ay ang ibigay ka kay Liming. Mula ngayon, gusto kong angkinin ka. Gao Jiahe. Nagsalita na ang kapatid mo. Kung hindi ka titigil at patuloy na magkamali, ang natitira na lang sa'yo ay bilangguan. Si Liming at Daben ay hindi maiiwasan ang daking Shan. Ano ang dapat kong ikatakot? Alam kong nagtatago si Daben. Matagal ko nang natagpuan. Tungkol kay Liming. Hindi siya makakaligtas sa gabing ito. Ang pamilya Gao. Kailangan bang tuluyan akong lipulin? Hanggang sa puntong ito. Talaga bang hindi mo alam kung paano kita mahalaga sa akin? Kapatid na Gao, nakuha ko na ang lahat. Nakuha mo na ang ibig sabihin. Tama ka. Matagal nang nasa kawalan si Liming. Matagal ko nang gustong makipaghiwalay sa kanya. Mas mabuti pang sumama na ako sa'yo kanina. Ngayon, sasama na ako sa'yo. Nasaan ang pera? Sige, hulaan mo. Mukhang matigas ang iyong bibig. O kaya ay matigas ang iyong buto. Kailangan ko bang basagin ito muna? O ito? CJ, ito na yun. Tumigil ka. Bitawan mo ang asawa ko. Kung hindi, papapatayin ko ang kuya mo. Kuya. Gao Jiahe. Kumilos ka ulit. Sasaksakin kita. Ikaw. Hindi ako maghihintay na parang tanga para maligtas. Gao Jiahe. Tao na katulad mo. Hindi karapat-dapat sa akin. Lin Bingmei. Namalayan ko ang kakayahan mo. Pakawalan mo na ang kuya ko. Kung hindi, patayin ko siya. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong takutin. Masyado akong duwag. Hindi ko kayang kontrolin. Pakakawalan ko na siya ngayon din. Huwag kang magpadalos-dalos. Asawa, ayos ka lang ba? Kuya, asawa, walang masama, di ba? Mukhang may magandang kapalaran na dumating sa atin. Hulihin sila. Bilis, umalis na. Walang gumagalaw. Kayo ay naaresto. Bakit may pulis? Hulihin sila. Asawa, ayos ka lang ba? Masakit ba? Wala akong problema. Wala akong problema. Noong una, ako'y masyadong tanga. May ganitong magandang asawa. Naisip ko pang magpakamatay. Ano?
Naisip mo pang magpakamatay. Hindi na mangyayari ulit. Ano man ang pagsubok na dumaan. Sasamahan natin. Pinapaalalahanan kita. Huwag mo nang iwan ang mag-ina namin. Ming, kuya at ate. Ayos lang ba kayo? Mama, miss na miss ko na kayo ni Papa. Fifay. Luisan. Whistle, bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Hinuli tayo ng pulis at ibinalik tayo. Hindi ko inakalang sa pagkakataong ito. Maaari pa palang mangyari ito. Magsasawa na ako sa paniniwala sa mga pamahiin. Pinlano ko ng maigi. Pero nasira mo lang lahat. Bakit hanggang sa huli? Ang Diyos ang tumulong sa'yo, hindi sa akin. Ayaw kong tanggapin. Gao Jiahe. Ikaw ang nagpasya niyan. Mahal na mahal ka namin. Ganito mo ako tinugon. Hindi ka tao. Sa wakas natapos na ang bangungot na ito sa loob ng 2 araw. Hindi pa tapos. May isa pa akong pupuntahan. Ay, mayroon palang templo dito sa malaking bundok. Mingji, paano mo nalaman na may templo dito? Nakalimutan niyo ba? Dito tayo nag-alay ng insenso. Ming, nananaginip ka ba? Saan tayo nakarating dito? Para akong nakaramdam ng kilabot. Asawa, ikaw ang pinakaalam. Dito tayo pumunta. Ay, nandito ang Badha. Mahal, baka naman sobrang pagod ka na. Hindi. Paano naman hindi pa nakapunta? Tama nga. Mingji, anong balak mo? Magmamalandi ka ba? Asawa, tingnan mo. May 9 na peklat ba? Asawa, baka naman tinuklaw ka ng mga lamok. Ang dami mong malalaking pamamaga. Narinig ko na ang mga lamok dito sa malaking bundok ay talagang mapanganib. Tingnan ko. Asawa, anong tinitingnan mo? Gusto mo bang tumingin? Nabugbog din ako ng lamok. Anong nangyari? Bakit nakalimutan nila lahat? Ang nangyari sa templo. Bakit nawala ang 9 kong peklat? Hindi ba? Bumalik ako ng 9 na beses, lahat ay ilusyon ko. Ayos. Narito na ang mekaniko. Tara na. Asawa. Katatapos lang tumawag ni Daben. Sabi niya, pupunta siya sa presinto. Nakuha na niya ang perang iyon. May pag-asa na ang kumpanya. Asawa. Simula nang bumalik ka mula sa bundok. Palagi kang malungkot. May itinatago ka bang lihim sa akin? Kahit ako, hindi ko na alam. Yung karanasan ng muling pagsilang ng 9 na beses. Baka ilusyon lang. Sino ang maniniwala kung sasabihin ko? Walang anuman. Sobrang pagod ako ngayon. Naalala ko. May isang bagay akong itinatago sa asawa ko. Ang sakit ko. Baka cancer ito. Na nagdudulot sa akin ng mga ilusyon. Hello. Ginoong Lee, pasensya na. Sinabi ng ospital dati na maling diagnosis ang pagkakaroon mo ng cancer. Napalitan ka ng isang pasyente na may kaparehong pangalan. Ano? Maling diagnosis. Asawa. Wala akong sakit. Maling diagnosis ito. Maling diagnosis ito. Asawa. Mula sa pagkakataong ito. Kahit ano pa man ang mangyari. Hindi na tayo matatalo. Basta nandyan ka at si Fifi. Lalong gaganda ang mga araw natin.